Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba, dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo, at kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninyo ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon.
Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Alam po, sa karanasan ko po, may mga pagkakataon din akong nakakwentuhan yung ating ilang mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At marami silang kwento, samot-saring karanasan, yung mga hirap na kanilang pinagdaanan para lang makatawid sa ibayong dagat at magkaroon ng trabaho, at sa gayon ay maipakita o maipundar yung kanilang pamilya, maitaguyod yung kanilang pamilya, mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Hindi madali yung kanilang pinagdadaanan, hindi madali yung kanilang kinakaharap, yung lungkot, yung sakit, yung hirap na maaaring kanilang kinasasadlakan din. Kaya patuloy din natin silang ipinagdadasal, patuloy din natin na ipinagdadasal yung kanilang mga pamilya na iniwan. Na minsan meron ho ako nakakwentuhan, at sa aming pagkakwentuhan, para bang hindi ako mapalagay dun sa kanyang kinukwento. Bakit? Kinukwento niya sa akin kung ano yung karanasan niya o paano siya napunta sa bansang iyon. At sabi pa niya sa akin, at proud na proud niyang sinasabi, "Father, nag-TNT ako. Father, ito po yung ginawa ko nun. Talagang gumawa ako ng hindi magandang paraan para makarating dito sa lugar na ito. Lahat ginawa ko yung paraan para magkaroon ako ng visa, para makatakas, para magtago. Pero sabi niya sa akin, Father, alam ko plano lahat ng Diyos to. Dahil pagdating ko dito, kahit na hindi kumpleto ang dokumento ko, may nag-alok ka agad sa akin ng trabaho. Pagdating ko dito, naitaguyod ko agad yung pamilya ko. Pagdating ko dito, nabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Pero alam ko talaga kahit mali yung ginawa ko, para bang ito yung plano ng Diyos para sa akin." Kasi lahat ng bagay para bang naaayon lang dun sa mga nais kong mangyari. Pero ang sabi ko sa kanya, isa lang po ang matitiyak ko. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa kasalanan. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa pagkakamali. Hindi tayo dadalhin ng Diyos na tayo'y magkakasala. Minsan maganda hong tingnan yung ganong karanasan natin. May ninanais tayo para sa ating pamilya, may ninanais tayo para sa ating mga minamahal. Hindi ho masama iyon. Hindi natin sinasabi na mali iyon. Pero alalahanin din natin kung papaano natin ginagawa ang mga bagay na ito. Naaayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Naaayon ba ito sa kagustuhan ng Diyos? O naaayon lang ito sa gusto natin? Hindi masamang maghangad ng mabuti para sa ating pamilya. Hindi masamang maghangad ng maganda para sa ating minamahal. Pero hindi lang ho tayo nabubuhay para sa ating pamilya. Hindi lang tayo nabubuhay para sa ating mga minamahal. Nabubuhay din tayo para sa iba. Sa mga hindi natin kapamilya, sa mga hindi natin kamag-anak, sa mga hindi natin mahal. Nabubuhay din tayo para sa kanila. At yun ho yung mensahe na pinapaalaala sa atin ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Nandoon siya upang ipangaral ang mabuting balita. At maraming tumataligsa o maraming hindi tumatanggap dun sa mabuting balitang iyon. Pero anong sabi ni San Pablo? Kahit yung sarili namin, iniaalay namin para sa inyo, para yung buhay namin ay maging mukha nung ipinapangaral namin. Upang sa gayon, yung sarili namin, yung pagkatao namin, ay maging salamin kung anong ipinapahayag namin. O kaya, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko nung kinukwento sa akin nung kababayan natin na iyon. Para bang isang pagkakamali at itatabi natin sa kalooban ng Diyos. Dahil kahit anumang mangyari, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa kasalanan. Ang magandang tingnan natin na kahit hindi madali yung pinagdadaanan natin,
kahit na tayo nagkakamali, kaya pa rin gawan ng Panginoon ng magandang kwento. Basta matuto din tayo na magpakumbaba, na mayroon din tayong mali, na mayroon din tayong hindi magandang ginawa. Dahil kapag hindi natin nakita yung maling ginawa natin, kapag hindi natin nakita na meron tayong pagkakamali, at nakita lang natin yung bunga na to para lang sa ating minamahal, para lang sa ating pamilya, para lang sa ating mga kamag-anak, hindi natin nakikita yung masamang epekto na nangyari ito para sa iba. Sana yun po yung matutunan din natin. Hindi tayo gumagawa lang ng mga bagay dahil may ninanais tayong mabuti para sa ating minamahal, para sa ating mga kamag-anak, para sa mga mahal natin sa buhay. Walang masama iyon. Pero alalahanin din natin, anuman yung ginagawa natin, lalo na kung mali, may epekto din ito para sa ibang tao. At yun po sana yung maalaala natin. Upang sa gayon, gaya ng hamon ni San Pablo sa ating unang pagbasa, yung ipinapangaral din natin, yung ipinapahayag din nating pananampalataya, ay makikita din sa sarili nating pamumuhay. Hindi lang ng mga kamag-anak natin, hindi lang ng mga kapamilya natin, kundi bawat tao na makakasalamuhan natin, masasabi nila na namumuhay siya bilang isang Kristiyano. Hindi lamang sa salita, kundi nakikita sa mga gawa. Nakikita kung paano magbigay, magpaabot ng kanyang pagkalinga at pagmamahal. Hindi lang para sa mga taong makabubuti para sa kanya, kundi para sa lahat kahit hindi niya kilala. Ito po yung hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Ang sa gayon, yung ebanghelyo, yung mabuting balita na tinanggap natin, hindi lang basta maiiwan bilang salita, kundi nakikita, namamalayan, nararamdaman sa sarili nating pamumuhay. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.